Magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Isa ito sa mga area ng kasamahan natin na nanghihingi ng tulong. Kaya sabi ko videohan nila ang area nila at ipasa nila sa akin. Ngayon, ito na yon. May 3 batong malalaki sa bandang taas. Nakahilera. Ito, napakagandang pagkahugis niya. Parang palapad na alanganing nitso. Yun parang paa. Maya isa-isahin natin ito para mabigyan natin ng mga simpleng gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa area ni Sir or ni ka-TH. Ayun, klarong-klaro yung butas, oh. May mga travel sign ito na dapat sundan. Pero dahil malalaki ang bato sa ibabaw, kaya medyo komplikado. Ayan yung plastada sa bato na yan, oh. Pag hindi masundan. Okay, balik tayo dito, Sir. At sabayan nyo rin ako mga ka-TH para madagdagan din ang inyong kaalaman pagdating sa pagti-treasure hunting. Dito sa 3 batong ito, base sa mga karanasan ko, pag may ganitong klaseng mga sign, bantayan na ninyo ito mga ka-TH dahil tunnel. Ayan, oh. Iguhit natin para maintindihan ninyo. 1, 2, at 3. Sa bandang harapan niya, dahil sa bandang taas, kung hindi ako magkakamali, may sa likuran dito may parang patay na sapa dyan, eh. Sa madaling salita, dito dadaan yung tubig, punta dyan, or lagyan mo na natin papunta dito. Ayan, pa-down dyan sa area na yan. Nandito ang entrada ng tunnel. Kung hindi ako magkakamali rin, malamang dahil malalaki ang bato, eh. Ayun, oh. Aabuti ng area na ito or aabuti ng batong ito. Na tinakpan dahil nandyan yung entrada ng tunnel sa parting ito, Sir. Medyo komplikado. Ayan, oh. Sa parting yan yung inikisan ko. I-play muna natin para mahagip ni Sir. Nandito nga sa tabi niya. Yan, oh. Kasi yung lock position din dito, nakalock ito, eh. Yan, oh. Nakalock or sinaraduhan ng area na ito. Yan, yung area na yan. Nasa ilalim nito ang entrada ng tunnel, Sir. I-play muna natin ulit. At hindi pa naman ito center down na tunnel. May sapa sa baba. Saan yung sapa dyan? Dito ata dadaan yung tubig, eh. Kasi yung paa na ito, yung magkasunod na paa na ito, base sa hugis niya, trail treasure travel indeed ito, eh. Yan, oh. Isang malaki at ito yung malaki, yung sa kabila maliit. Ibig sabihin, 2 ang direksyon na tinutukoy nito. Isang nasa malayo at isang nasa malapit. Ito yung maliit na nasa malapit. Kung saan sila nakaharap, ay dito talagang entrada niyan. Matatamaan ang batong ito, eh. Ayun, oh. Or madadaplisan ang batong ito. Yan. Pero yung isang batong hugis paa, papunta sa direksyon na yan, oh, sa unahan. May isa pa doon. Long distance tunnel. 2 kasi ang meaning nito, eh. Trail treasure travel indeed at saka short and long distance. Ito yung sinasabi na long distance, oh, travel. Itong malaki. Ang maliit naman, short distance. Pero lahat sila travel. Kaya
dalawang area ang tinutukoy nila. Ulitin ko ulit, sir. Papunta doon, ay mali ang direksyon. Diyan at diyan, malapitan. Pero ganun pa man, may nagsusuporta dito eh. Yung mga butas, may tamang sukat yan eh. Ayun, itong butas na ito. Ayan. May tinutukoy siyang exact location ng digging spot. Kasi pag nandyan ako sa actual, ginagimitan ko to ng ideograph reading at saka triagrams, trigonometry, ideogram. Pag mga ganitong klase, kailangan sundan yan. Kung wala siyang sasalo na sign sa unahan, pagdating doon sa unahan, ibig sabihin, nagbabase lang ito sa lalim ng butas. Inch, 1 inch equals 5 yard. Ibig sabihin, kung 5 inch ang lalim niyan, 5 inch ang lalim niyan. Pero sa step number 2 na ito, number 1, kung walang tinitignan siyang bato sa unahan, kahit umabot man ng 100 meters, masusunod talaga ang step number 2 na magbase dito sa lalim ng butas niya. Ang step number 2, sukatin ang lalim ng butas na yan. Ibig sabihin kung gaano siya kalalim. Example, 5 inch o 5 pulgada equals 25 yard. Kung ano matatamaan sa 25 yard, example lang, wala mang bato, yun ang tamang digging spot. Pero madalas may bato talagang matatamaan eh. Pero may iba din. Pangatlo, itong pinakabantayanan din sa lahat, yung oversize na butas. Dalawa kasi yan eh, oversize at saka undersize na butas eh. Wala kasi sa sukat yan, at wala rin sa tinitignan niyang sign sa unahan. Mawawala yung number 1 at number 2 dahil ang tinutukoy niya underground passage tunnel. Wala sa ibabaw kundi nasa ilalim. Ang masusunod naman ito, ang hugis ng bato na pinag-engraban niya. Kasi kung ang hugis ng bato na pinag-engraban niya, isang halimbawa, para siyang ulo ng bayawak, sa ideograph reading na yan mga katits. Ngayon, ang bayawak, gumagawa ng mga butas sa ilalim ng lupa. Ganon din ang characteristic symbol ng sign na iniwan nila. Pag ilalim na ng lupa, hindi mo makikita talaga ang sign na pinapahiwatig sa ibabaw. Yan ang number 3. Pantayanan din yan. Ibig sabihin, wala ka talagang makitang sign na sa ibabaw. Kung hindi, ito na yung tinutukoy niyang underground passage sa ilalim ng lupa na nadaka-design. Madalas, pang-4, nakasulat na ito sa mga mapa na ang design sa ilalim ng lupa na ang paggagawa ng tunnel nila. Ayun ang intindihin niyo mga katits. Hindi ganun kadali ang magbasa ng sign base lang sa ibabaw. Intindihin rin natin kung ano ang mga design ng tunnel sa ilalim. At dito naman tayo, tulad niyan, tunnel talagang kalalabasan nito. Yun, no? Para siyang tinuwad na, nakatuwad na, anong tawag nito? Parang hugis bomba. Or anong hugis nito? Parang nakatuwad na banga. Ayan, no? At may kanal pa sa ilalim. Siguro, pag ganitong klase ang mga sign, base sa karanasan ko, ang tinutukoy nito yung daanan ng sasakyan eh. Duda kung may nilagay na sasakyan dyan sa loob ng tunnel sa ilalim ng lupa. Pag ganitong klaseng mga design. Kanal. Yan. Kaya,
Malaking trabaho ito ka-TH. Itong area mo. Suma dito tal. Kung matamaan ninyo ang cave sa ilalim, meron talagang kuweba dyan. Kasi naka-reflect ka ito eh. Sa ilalim ng kuweba, or ang kuweba na yan, wala pang laman. Pero sa ilalim niya, may daanan siya na nakatago. Tunnel pa rin, papasok. Or trap itong nasa ibabaw. Pwedeng ganun. Trap. Pero design na ito ng tunnel na nasa ilalim ng lupa, hindi pang ibabaw ito mga ka-TH. Na sign. Tulad niyan. Under daw. Ito atang bato na inano kanina eh. Ito ba yan? Sinasabi ko na sa ilalim ng bato ito. Dito daw mag-under eh. Pwede. Pero pa yung kaibigan, malaking trabaho ito madalas. Nasa 32 feet bago matamaan ang entrada to 45 feet. Pag ganitong klaseng sign na naka-engrave. Hindi ganun ka dali. At may dot pa dito sa gitna. Nagdidepende pa yan pagdating sa ilalim. Kung magda-down kayo pagdating ng 36 feet or 45 feet o di kaya magdi-drip na kayo pahagdan-hagdan. Tanggalin natin ha. Magdi-drip na kayo pagdating sa example 40 feet or 45 feet, 36 feet, pwede na kayo mag-drip down, pag ganyan. Nagdidepende yan sa mga sign na ibibigay nila sa ilalim. At yon ang susundan ninyo. Okay. Dito tayo sa kabila. Parang ganito. Tulad kanina, nabanggit kong parang ulo ng bayawak. Ito yung ginagamit ng characteristic symbol eh. Nabantayanan rin. Kasi tunnel ang kalalabasan talaga niyan. Okay, dito tayo sa kantuhan. Maganda rin ito. Maganda yung pagkagawa. Parang malaking box. Pero mga pointer niya nasa gilid. Bantayanan din ito. Para sa akin mga ka-TH, partial reading rin ito. Or sir, partial reading lang ito sa area mo. Kasi kahit ako man, pag nasa actual, kailangan ko talaga itong i-review na maayos. Hindi ganun kadali. Pero sa akin, itong mga pinasa mong video at saka picture, positive ang area mo. Pero, final assessment, malaking trabaho ito. Hindi ito giveaway. Maniwala kayo sa akin. Kaya ang dapat gawin ito, pwedeng i-thermal scan para matumbok kung saan banda ang target area. Nandito ba sa batong ito, diyan banda, or doon sa kabilang side. At makikita rin kung saan banda yung iba pang deposito sa lugar mo. Thermal scan ang kailangan dito sir, suportado ng sign reading. Okay, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-TH.